Humihingi ng wisdom sa Diyos sa gitna ng discouragement ni Thomas Goodwin. Sa session series na ito, tatalakayin natin ang huling 2 natitirang headings, How to Ask God for Wisdom at The Great Encouragement in Asking God for Wisdom. Para sa iyong gabay, narito ang mga headings na napag-usapan na sa session series na ito tungkol sa Asking God for Wisdom in the Midst of Discouragement. 1. First heading, The Present Discouragement of Lacking Wisdom. Kung ikaw ay nakakaramdam ng discouragement ngayon dahil napagtanto mong kulang ka ng ganitong klaseng wisdom at patience, ang mga paunang salita, if any of you lack wisdom, ay ibinigay upang ikaw ay aliwin. Napag-usapan na natin ito sa nakaraang session. 2. Second heading, How to Ask God for Wisdom. Tungkol naman sa kung ano ang dapat mong gawin mula na ngayon upang makamtan ang wisdom na ito. Ang kasunod na mga salita, Let him ask of God, ang nagpapakita ng pinakamabuti at pinaka-epektibong solusyon. Lumapit sa Diyos sa panalangin at hilingin ito sa Kanya. 3. Third heading, The Great Encouragement in Asking God for Wisdom. At naroon ang isang makapangyarihang encouragement na kalakip nito. Una, ito ay nagmumula sa mismong karakter ng Diyos. Siya ay gives generously to all without finding fault. At lalo pa itong pinatitibay ng isang malinaw na pangako, and it will be given to Him. Kaya sa session series na ito, tatalakayin natin ang huling 2 natitirang headings, How to Ask God for Wisdom, at pagkatapos ay The Great Encouragement in Asking God for Wisdom. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. James 1:5. How to ask God for wisdom. Let him ask of God. Matapos kausapin ni James ang kanilang mga takot, kung paano sila maaring mabigo sa mahirap na utos na maging masaya at matiisin sa gitna ng mga pagsubok, itinuturo niya na iyon ang pinakamabuti at pinakamapangyarihang paraan upang matanggap ang kanilang kulang, ang lumapit sa Diyos sa panalangin. Sabi niya, let him ask of God. Dito, tinutukoy ni James ang puso ng bawat tunay na Kristiyano, kahit na ang pinakamahihina sa kanila. Kapag napagtanto ng mga mananampalataya na may kulang sa kanila, lalo na ang isang grace na makatutulong sa gitna ng mahihirap na panahon, ang natural nilang reaksyon ay tumawag sa Diyos para humingi ng tulong. At kung ano man ang hindi kayang ganapin ng sarili nilang pagsisikap at ng mga encouragements ng apostle, maaaring magawa ng tapat at tuloy-tuloy na panalangin. Kahit na mahina ang faith ng isang mananampalataya at pakiramdam niya ay hindi siya sapat para harapin ang pagdurusa, maaari pa rin siyang manalangin. At sa kanilang malalim, walang salitang pagdaing sa Diyos, humihingi sila ng lakas upang mapagtiisan ang mga pagsubok na may kasamang joy, tulad ng inilarawan ni James. At habang sila ay nagpapatuloy sa panalangin at paghahanap sa Diyos sa ganitong paraan, matatanggap din nila ang grace na iyon ayon sa pangako ni James. Hindi na kailangang pahabain pa. Kapag ang isang apostol ay malinaw na nagturo ng isang tiyak na paraan upang makamit ang isang grace, dapat natin itong seryosohin at isabuhay. Sapat na itong dahilan upang ito ay gawing masigasig na pagsasanay. Isang huling bagay na dapat mapansin, hindi inuutusan ni James na ipanalangin muna na mawala ang mga pagsubok o iligtas sila mula rito, bagamat ayos lamang na ipanalangin ang mga ito. Sa halip, itinuturo niya na higit sa lahat ay ipanalangin ang grace, ang lakas upang maging matiisin at masaya sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang pangunahing layunin ng tagubiling ito. 3. The Great Encouragement to Ask God for Wisdom. Pinalalakas ni James ang loob ng mananampalataya sa pamamagitan ng paalala na kung taos puso nilang hahanapin ang Diyos, matatanggap nila ang kanilang hinihingi, lalo na ang wisdom. Ang encouragement na ito ay nagmumula una sa lahat sa mapagbigay at mapag-grace na karakter ng Diyos. God gives to all people. Hindi ito nangangahulugang sa lahat ng tao nang walang exception, kundi sa lahat ng na lumalapit sa Diyos sa matiyaga at tapat na panalangin. Sabi ni James, let him ask of God, kaya ang pagbibigay na binabanggit ay malinaw na nakatuon sa humihiling. At bagamat ang faith ay nagbubunga ng patience, ang panalangin ang siyang nagpapababa ng lakas ng Diyos upang mapalakas ang faith at patience. Ang panalangin ay parang hilot na tumutulong sa faith, ang ina, upang maipanganak ang patience. 2. God gives generously.
Inilarawan ni James ang paraan ng pagbibigay ng Diyos sa dalawang mahalagang aspeto. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng malaya at tapat. Hindi siya nagbibigay dahil may mabuti o karapat-dapat sa atin, kundi dahil lamang sa kabutihan at graciousness ng kanyang puso. Ito ang karaniwang tinatawag nating grace. Kaya kapag nananalangin ka, ialok mo ang grace na ito bilang dahilan o batayan ng iyong kahilingan sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at masagana. Ang salitang ginamit dito ay nangangahulugang nagbibigay siya ng bukas palad at hindi nagpipigil, gaya ng sinabi sa 2 Corinthians 8. May sinabi rin si David na katulad nito sa 2 Samuel 7:21, "According to your heart, you have done all these great things." Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng malaya at masagana. 3. God does not shame or scold us when we ask. Ito ay isa pang nakaaliw na katotohanan. Kahit paulit-ulit kang lumapit sa Diyos, laging nangangailangan ng kanyang tulong, hindi siya mapipikon o magsisimulang ipaalala sa iyo kung gaano nakarami ang naibigay niya. Maaring sabihin ng mga tao, bakit andito ka na naman? Pero ang Diyos ay hindi ganun. Itinuro ni John Calvin na ang bahaging ito ng talata ay nangangahulugang wala dapat matakot na lumapit sa Diyos, kahit pa ika-100 beses na. Ang Diyos ay natutuwa kapag lumalapit tayo, lalo na kung ang hinihingi natin ay grace. Sa katunayan, itinuro sa atin ni Jesus sa Luke 8:8-1 na dapat tayong manalangin palagi at huwag sumuko. Kaya ang talatang ito ay nagbibigay ng encouragement na maging matiyaga, tuloy-tuloy at matapang sa panalangin. May isa pang punto dito. Kahit kinokorek ng Diyos ang mga tao dahil sa kasalanan kapag hindi sila nagsisisi, tulad ng ginawa ni Jesus sa ilang mga lungsod, hindi niya kailanman sinisigawan o pinapagalitan ang mga lumalapit sa kanya nang may kababaang loob, humihingi ng mas maraming grace upang labanan ang kasalanan o lumago sa patience. Hindi niya ipinapaalala ang mga dating pagkukulang. Isa ito sa mga pinakamatibay na encouragement dahil maraming mananampalataya ang natakot manalangin dahil sa guilt o hiya sa mga nakaraang pagkakamali. Pero tiniyak ni James, hindi bubungkalin ng Diyos ang nakaraan, ibibigay niya ng may grace ang kailangan mo ngayon. 4. And it shall be given him. Tinapos ni James sa pamamagitan ng isang pangako, ang Diyos ay magbibigay ng wisdom sa humihingi nito. Kapag tunay na napagtanto ng isang tao ang kanyang pangangailangan sa grace ng Diyos at piniling hilingin ito, hindi lang upang takasan ang problema, kundi dahil gusto niya ang grace mismo, tiyak na matatanggap niya ito. Laging handa ang Diyos na magbigay ng grace higit sa anumang bagay. Walang mas higit na nagbibigay lugod sa Diyos, kundi ang kanyang mga tao ay humihiling sa kanya ng grace, dahil ito ay nagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Kapag nananalangin tayo sa ganitong paraan, ipinapakita natin na pinahahalagahan natin ang kanyang grace higit sa lahat, at ito ay nagpaparangal sa kanya. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, "If you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" At idinagdag ni James sa bandang huli, kahit hinihila tayo ng ating makasalanang kalikasan sa envy at pride, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mas maraming grace sa mga mapagpakumbabang humihingi nito. James 4:5-7. Magbigay ako ng huling halimbawa. Nang manalangin si Paul para sa mga taga-Colossae na magkaroon sila ng all patience and long-suffering with joy, hiniling niya na palakasin sila ng glorious power ng Diyos. Colossians 1:11. Iyon din ang layunin ni James sa kanyang sulat. Kaya dapat ang ating mga panalangin ay hindi lamang nakatuon sa pagtakas sa pagsubok, kundi sa pagtanggap ng lakas mula sa glorious power ng Diyos upang magtiis ng may patience at joy. Ang pagninilay sa katotohanan ito ay dapat magkaroon ng malalim na epekto sa tatlong pangunahing punto na tinalakay natin sa huling bahagi ng seksyong ito. Una, hindi na nakakagulat na marami sa atin ay nagkukulang pagdating sa ganitong uri ng patience, dahil hindi ito isang grace na lumalago sa pamamagitan lamang ng karaniwang lakas. Kailangan ito ng glorious power upang ito ay lumago hanggang sa ganap na maturity. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang ganitong klaseng patience, higit ito sa likas na kakayahan ng tao. At dahil madalas ay hindi natin ito nauunawaan, marahil ay hindi rin tayo nananalangin ng may tindi o lalim na tumutugma sa laki ng kapangyarihang kailangan. Ikalawa,
Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang panalangin ay binigyang diin ng apostol at dapat din nating bigyan ng pinakamataas na prioridad. Sa lahat ng spiritual disciplines, ang panalangin ang pinaka-epektibo at sa totoo lang ang tanging paraan upang makamit ang ganitong klaseng patience. Ang kapangyarihang kailangan natin ay hindi nagmumula sa loob natin. Ito ay galing sa Diyos. Kaya ang faith at panalangin ay makapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga ito, inaabot ng ating puso ang lampas sa ating sariling kakayahan. Inaamin ang ating ganap na pagdepende sa Diyos at humihingi ng grace na dumadaloy mula sa kanyang puso. Ang panalangin ang humihila ng kapangyarihang iyon papasok sa ating buhay. Ikatlo, ito ay dapat magbigay sa atin ng malakas na encouragement. Kahit gaano pa kalayo ang pakiramdam ng ating puso mula sa ganitong uri ng endurance, sinasabi sa atin na kahit ang pinakamalakas na Kristiyano ay nangangailangan ng glorious power upang maisabuhay ito. At ang parehong kapangyarihan na iyon ay kayang kumilos din sa pinakahinang mga tao. Kaya ipanalangin natin ang ating sarili ng taos puso at walang tigil, tulad ng panalangin ni Paul para sa mga taga-Colosse, na ang glorious power na ito ay magpalakas sa atin sa kalooban, tulad ng sa Ephesians 3:16 ng may buong lakas. Ang lakas na tumutubo sa atin ay direktang galing sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ganitong uri ng patience ay kailangang maging all patience, kung hindi ay kulang ito sa inaasahan ng Diyos. At ibig sabihin nito, kailangan nating mapalakas ng may all might upang maabot ang antas ng endurance na iyon. Ang lakas na tumulong sa iyo sa isang pagsubok ay maaring hindi sapat para sa susunod. Kailangan mo ng bagong lakas, sariwang might para sa bawat bagong hamon. Kaya naman dapat tayong manatiling ganap na umaasa sa Diyos upang tapusin niya ang gawaing ito ng patience sa atin. At gayunman, may sapat tayong dahilan upang ma-encourage. Kung susuportahan tayo ng Diyos sa kahit anong seryoso o kakaibang pagsubok, wala siyang gagamitin kundi ang glorious power na ito. At nakita na natin na ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ito at ibibigay niya ito ng malaya at sagana sa mga tunay at tuloy-tuloy na naghahanap nito. Ang kanyang grace, kapag hinanap sa pamamagitan ng panalangin, ay tiyak na magpapalaya ng kapangyarihang ito. Ito ay dapat maging isang malaking kaaliwan sa sinumang nakakaramdam ng pagkalugmok sa layo pa ng kanilang nararating pagdating sa ganitong endurance o sa kung gaano sila kahina sa kalooban. May dahilan kang maniwala na ang glorious power ng Diyos ay ganap na bukas at handang ibuhos, lalo na kung patuloy mo siyang hinahanap. Ang isang mahinang puso ay maaring magsabi, yan ang kailangan ko, ang glorious power ng Diyos. At marahil masasabi mo na rin mula sa karanasan, nakita ko na ang malakas na Diyos at ang mahina kong puso, kapag magkasama ay kayang lampasan ang kahit ano, kahit ang buong mundo. Kaya kapag hinarap mo ang isang pagsubok na tila higit sa anumang kayang dalhin ng iyong lakas, alalahanin ang glorious power ng Diyos na nariyan mismo sa tabi mo. Ang pariralang iyon, His glorious power, ay napakalalim at puno ng lakas. Wala nang mas mataas o mas dakilang katangian ng Diyos na maaring banggitin upang magdala ng aliw. Isa itong makapangyarihang katotohanan na maaring magbigay ng tapang sa alinmang sitwasyon. Oo, maaring ang kasalukuyan mong pagsubok ay higit pa sa lakas na karaniwan mong ginagamit sa iyong araw-araw na walk with God. Parang isang batang maliit na kayang maglakad-lakad sa loob ng silid sa paghawak sa mga kasangkapan, pero hindi kayang umakyat ng hagdanan kung walang magbubuhat sa kanya. Ang dati mong lakas ay maaring sapat para sa mga dating pagsubok, pero ngayon, kailangan mo nang buhatin ng isang mas malakas. Ang active life ng isang Kristiyano, ang araw-araw na walk na ipinapanalangin din ni Paul sa Colossians, kung saan tayo ay namumuhay ng may bunga, ay nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon tayo nananatiling matatag hanggang sa salvation. Pero pagdating sa malalim na patience at long-suffering, ang tinatawag na all patience, kapag ang pagsubok ay sinusubok ang bawat patak ng endurance mo, saka tinutukoy ni Paul ang glorious power na ito at hindi bago noon. Sapagkat ito talaga ang kinakailangan, wala nang iba. At yun ang dahilan kung bakit sa mga matitinding sitwasyon, ipinangako na ang Spirit of Glory ay mananatili sa atin, hindi lang ang Spirit of Grace, gaya ng nasa 1 Peter 4:4. Kaya palakasin at aliwin ninyo ang inyong mga sarili sa katotohanan ito,
Habang dumarami ang inyong mga pagsubok, lalo ring lalakas ang pagkilos ng glorious power ng Diyos upang kayo'y alalayan at itawid. Amen.